Meron ng mga player ang nag-request ng trade, ang isa doon si Jeremy Sohan na nagpaalam at pumayag na ang San Antonio na mag-explore ang mga representative ni Sohan para sa trade. Ang reason kasi ng side ni Jeremy Sohan parang nangyari kay Lonnie Walker. Hindi nabigyan ng contract extension at naging experimental player dati sa Spurs. Ganon kasi yung nangyari dati kay Walker, hindi consistent ang role sa San Antonio. Si Sohan naman dati, ginawang point guard, ginawang sentro pa, nawala din sa rotation ngayon ng San Antonio. Sa first 3 years kasi ni Sohan, meron siyang 27 minutes per game. Bigla siyang bumaba ngayon sa 13 minutes kung kailan pa siya magiging free agent. Mula din sa 11 points, 6 rebounds, 2 assists per game, naging 4 points, 2 rebounds, 1 assist per game na lang siya. Base kasi sa side ni Sohan, gustong habulin nila yung season na magkakaroon pa siya ng magandang run bago maging free agent. Magiging restricted free agent din kasi siya sa San Antonio pagdating ng July. Papayag din naman ang San Antonio sa request nitong si Sohan dahil gano'n naman talaga ang ginawa nila sa ibang player nung magre-rebuild. Kaya tinrade nila dati yung mga batang player para hindi masayang yung taon. At least kahit papaano maka-player. Wala namang rumors sa ngayon kung sinong team ang interesado kay Sohan pero based sa mga insider, ang team na pwedeng kumuha kay Sohan Clippers para maging stable yung number 4 position at backup ni John Collins. Si Nicolas Batum kasi ang backup niya sa Clippers. Mas better role ang makukuha ni Sohan sa Clippers at baka sakali makapagtanim din ng puno katulad ni Kawhi. Magagamit pa rin di umano ni Tyronn Lue si Sohan sa rotation. Dito lang nga mahihirapan ng Clippers. Sinong player ang ibibigay nila kung sakali sa San Antonio? Dahil ang pwedeng ibigay doon si Bradley Beal kasama si Chris Paul bilang salary dump. Dahil ang Clippers lalagpas na sa first tax apron. Kahit hindi kasi naglalaro yung dalawang player, counted pa rin yung mga kontrata nila. Almost 7 million pa yung nasa salary cap na kasama si Bill at si Chris Paul. Ito pa pala yun. Kasi nung ginagawa ko to kanina, wala pang report na interesado kay Sohan. Pero ngayon, after isang oras, ang nireport doon via Forbes website, ang interesado kay Sohan ngayon ay Bulls na nauna nang nag-inquire kay Sohan na kasama ang Lakers, Suns, Hornets at Knicks. Ang Bulls gusto rin kasi magpakawala ng isang player sa lineup dahil sa contract. Either si Trey Jones or kaya si Dosunmu. Based naman kay Sham, si Giannis nag-request na ng trade paalis ng Milwaukee Bucks. So technically, hindi naman talaga request yun dahil based kay Sham, ang sinabi doon, ready na si Giannis na mag-move on sa Milwaukee Bucks dahil nagkaroon na naman ng meeting si Giannis at sa management. Trade request na rin kasi talaga yung ginawa ni Giannis pero lumalabas na hindi yun directly galing sa kanya at sinabi lang niyang gusto niya mag-move on para lumabas na hindi siya bad guy ng team. Sabi na dahil nagtaka yung mga insider dati bakit si Giannis yung nag-report ng injury niya kaya kahina-hinala. Nakuha rin di umano ang gusto. Aggressive ngayon ang mga teams na makuha si Giannis via deadline. Pero base kay Sham, ang tinitingnan ng Bucks ay before deadline or kaya off-season. Hindi nagmamadali ang Milwaukee Bucks na ma-trade si Giannis. Kung sino ang mas maganda ang offer, dun pwede ma-pull ang trigger ng Milwaukee Bucks para i-trade siya. Ang Golden State ang unang team na willing magbigay ng massive package para kay Giannis, kasama pa si Bobby Portis. Ang pwedeng ipalit ng Golden State sa package na yon via contract si Butler kasama si Kuminga at kung isisingit pa nila si Podziemski at si Moody. Plus, hindi pa kasama dyan yung ilang draft picks para masatisfy yung Bucks. Ang pwede kasing magamit ng Golden State na draft pick sa first round 2026, 28, 30 at 2032 kung may mundo pa nun bilang kapalit ni Giannis. Marireplenish naman yung draft picks ng Golden State by 2028 dahil magkakaroon sila ng 6 na panibago, tig-3 sa first at second round. Kung sa package naman, may chance na makuha ng Golden State si Giannis. Ang tanong, hanggang gaano kalaki i-recruit ni Steph si Giannis? Dahil ang tanong pa doon kung gusto ni Giannis na pumunta ng Golden State. Hindi naman yung sa dahil number 8 pa rin ng Golden State hanggang ngayon at hindi na nila nakikita bilang contender, kundi kay Giannis kasi isang big aspect doon yung financial. Matagal na kasing sinasabi ni Shaq na wag pupunta si Giannis ng California kung gusto niyang malaki ang maging take home pay niya dahil malaki yung tax. Si Steph merong $62 million kada taon, naging $27 million na lang yun.
Kung ikukumpara yung kay Giannis na merong $54 million kada taon, ang take-home pay niya 28 million after taxes yun. Magiging pabor kasi kay Giannis kung gusto siyang makuha ng San Antonio, Houston, Dallas, Miami, Orlando dahil sa taxes. Ang Miami Heat naman, papabor sa kanila kung makakapag-intay pa ang Milwaukee Bucks until off-season. Ang rason pala kung bakit posibleng hindi pumayag ang NBA kung sakaling gagamiting salary dump itong si Terry Rozier, bukod sa ifinal ng Miami na gustong mabawi ang 2027 first round pick na imposible naman nilang mabawi sa Hornets, sa technicality, hindi nila pwedeng i-trade ang 2028 kung gagamitin nila sa package ang 2026. Dahil magkakaroon ng 3 sunod na taon na walang first rounder ang Miami at papasok yon sa Stephen Rule. Yun kasi ang pinagbabawal ng NBA. Ang pwede kasing gamitin ng Miami 2026 tapos 2029 at 2031. Kapag dumating ang off-season, magiging available na ang 2032. Bukod pa kung isasama nila yung ibang draft picks nila pang swap. Teka, mali pala. 2033 magiging available na pagdating ng off-season. At nasa Milwaukee Bucks din kasi kung papayag sila sa ibibigay na package nitong Miami Heat. Ang Miami din ang pwede makapagbuo ng massive package kontra sa Golden State. Kung sa player lalamang doon ang Miami at hindi magiging bottom feeder yung Bucks. Kung draft picks naman, medyo lamang yung Golden State. Dahil posible maging high value picks yung 2028 until 2032 nila kung sakaling yun ang ibibigay. Merong mga player na pwedeng ipalit ang San Antonio kay Giannis na hindi magagalaw yung core nila at hindi rin magagamit ng San Antonio yung mismong first rounder nila kundi yung ibang nakuha nila sa ibang team na mga high value pa. Kumbaga mataas ang pwesto sa draft. Andun yung sa Bulls, Hawks, Boston, Dallas at Sacramento. Kasama pa kasi doon ang Knicks at Minnesota na pwede makakuha kay Giannis sa trade. Ang Lakers naman may chance sa off-season dahil sa contract ni Austin Reeves. Pwera lang kung ang ipapalit ng Lakers si LeBron plus ilang draft picks. Ang team naman natatalo sa Golden State, Miami, Knicks, Minnesota at kahit sino pang team kung magdi-decide na ipursu ng San Antonio si Giannis. Sa sinabi kasi ni Sham na open na ang Bucks at si Giannis na mag-move on at yung Milwaukee Bucks naman hindi nagmamadali, mukhang San Antonio yung iniintay nilang team dahil sila yung merong magandang package na pwedeng ibigay sa kanila. Si Dalton naman nag-request na ng trade para kasi siyang Pau Gasol 2.0, hindi sa accolade dahil si Gasol yung natatandaan kong player dating parang na-trade na, dinicline lang ng NBA dahil part siya dati ng Chris Paul trade papuntang Los Angeles. Nung hindi kasi matuloy yung trade dito kay Gasol at bumalik pa rin siya sa Lakers, biglang nag-iba na yung laro niya. Si Rob Pelinka naghahanap ngayon ng trade sa market at isasama niyang pillar si Dalton. Sa request di umano ng side nitong si Dalton para makaalis ng Los Angeles at makalipat ng ibang team, naghahanap din kasi si Rob Pelinka ng impact player at hindi naman magagamit si Dalton kung 1:1 player lang na trade. Mostly, pillar siya kina Gabe Vincent, Maxi Kleber or kaya kay Rui Hachimura plus isang first rounder. Dahil kasabay din ni Dalton si Rui nilagay na sa market ng LA. Siya kasi yung high value player ngayon ng Los Angeles na pwedeng i-trade. Expiring contract na rin si Hachimura. Ngayon ang hinahanap ng LA isang two-way small forward.